Ayon sa kanya, halos kasing laki ito ng dalawang kamaong pinagsama. Kasing itim din yun ng uling, kaya wala siyang ideya kung kaninong itlog ang nakita niya. Maya-maya pa, nung akmang kukunin na niya ito, nakarinig siya ng kaluskos sa likod. Alam niyang pumasok na ang lalaking nagpapakain sa mga alaga niya, kaya hindi na muna niya ito kinuha. At sa halip na pumasok sa loob ng kulungan, agad siyang tumayo habang pasimpleng kinakapas sa kanyang likod yung balisong na palagi niyang dala. Sa isip-isip niya, hindi siya magdadalawang isip na saksakin ang lalaking yun kung magkakamali ito sa mga sasabihin nito sa kanya. Mainitin kasi ang ulo ni Gantak Pinuno, kaya konting bagay lang na hindi niya magustuhan, nagagalit kaagad siya. Normal na rin sa kanya ang magmura, kaya yung pamilya niya sanay na sa ugaling meron siya. Gayunpaman, hindi siya nananakit ng taong walang kalaban-laban, lalo na sa kanyang asawa at mga anak. Kahit ganon ang ugali niya, itinuturo niya sa mga ito ang mabuting asal na ni minsan ay hindi niya nataglay. Pagsilay niya sa lalaki, nasipat niya itong nakadungaw din sa kulungan. Habang nasa ganon itong posisyon, kitang-kita niya ang mangha at matinding pagkagulat na namumutawi sa mukha nito. Kaya naman nung masipat niya ito, agad niya yung tinanong kung ano ang tinitingnan nito sa loob. Dagdag pa niya na, hindi porke tumutulong ito sa pagpapakain sa mga alaga niya, makukuha na nito ang parte na gusto niya. Mariing inilahad ni Gantak na nasa kanya pa rin kung bibigyan niya ito ng itlog o hindi. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, agad naman yung napatingin sa kanya habang nagwiwika ito ng, "Yung itim na itlog sa akin. Yun lang ang kailangan ko. Kunin mo na lang sa loob kung ayaw mo kong pumasok." Pagkarinig niya sa sinabi nito, para siyang sinampal ng mga sinabi ng lalaki. Sa tono ng pananalita nito, parang mas nakakaangat yun sa kanya. At kung hindi siya nagkakamali, para itong nag-uutos ng tauhan lang nito. Hindi siya makakapayag sa ganoong pakikitungo, lalo na't unang-una, siya ang totoong nagmamay-ari ng mga pato. Kaya naman para asarin ito, tumutol siya. At ayon sa kanya, wala rin yan doong makukuha ng kahit isa. At kapag muli pa itong pumasok sa kulungan ng mga pato, hindi na magiging maganda ang kahihinatnan nilang dalawa. Dahil sa kanyang sinabi, dito na napatingin ang lalaki. Pagsilay niya sa mga mata nito, nakita niya kung papaano ito manlisik na may halong pagkagigil. Kaya naman ang mapagtanto niyang lalaban talaga yun sa kanya, di na siya nag-alangang kunin ang balisong sa likod niya. Nang masipat yun ang lalaki, bigla siya nitong sinunggaban hanggang sa magpang-abot na silang dalawa. Pagtalo nito sa harapan niya, agad naman siyang bumagsak sa lupa kung saan habang nakahiga siya, paulit-ulit siya nitong sinigawan. At sa ganoong posisyon, nakita niya ang mga pangil ng taong yun. Napakaitim ng mga ngipin nito. Tapos yung amoy ng bunganga nito parang lamang nabubulok. Dahil dito, hindi na siya nagdalawang isip na undayan ito ng saksak sa tagiliran. 9 na beses niya itong ginawa, pero ang nakapagtataka, hindi man lang nito ininda ang mga tinamong saksak niya. Di rin yun ang hina, kahit halos maligo na siya sa mismong dugo nito. Maya-maya pa, biglang sumigaw ang taong yon, sabay pakawala ng isang malakas na suntok sa mukha niya. Agad nitong nabura ang kanyang ulirat, kaya nang magkamali siya, wala na yun sa ibabaw niya. Patay na rin ang mga taong nasa loob. Indikasyon na wala yun sa sarili nitong wisyo nung kinuha nito ang itim na itlog. Matapos naman niya itong masilayan, dito niya nakita ang pamilya niyang kanina pang tawag ng tawag sa kanya. Wala siyang ideya kung anong oras na yon, kaya pagpasok niya sa loob ng bahay, nagulat siya nang makita niyang mag-aalas-2 na pala ng madaling araw. Yung asawa niya puyat na puyat sa kakahanap.
Pinagtatalakan din siya nito nang makita siya nitong naglalakad, gawa ng ang buong akala nito kung saan lang siya pumunta. Pero nang maipaliwanag niya ang nangyari, agad yung nanahimik. Nabalot din yon ng pag-aalala at halos hindi ito makapaniwala sa mga sinabi niya. Ngunit kahit ano ang gawin nitong pagtanggi, sadyang hindi nito maipagkakaila ang mga dugong bumakas sa damit niya. Kinaumagahan nun, wala na muna silang pinagsabihan ng tungkol sa kanyang mga naranasan. Maaga rin sila noong lumapit sa albularyo para makahingi ng tulong ukol dito. Ang kaso lang, pagdating nila sa bahay ng matanda, hindi nila ito kaagad nakausap. Nataon kasing marami ang nakapila noong araw na yon para magpagamot dito. Kaya para makausap ito, naghintay pa sila ng ilang oras sa labas. Siya kasi ang pinakahuli, kaya wala siyang nagawa kundi ang pumila ng maayos. Siyempre nakakahiya namang sumingit-singit, lalo pat hindi lang siya ang may kailangan dito. At nang magkaharap na sila ng matanda, dito niya na inilahad ang kanilang naging problema. Nung marinig nito ang kwento niya, bigla itong nagulat gawa ng ang buong akala nito magpapagamot siya. Matapos niyang mailahad ang lahat ng kanyang karanasan, dito na napaisip ng malalim ang albularyo. Mag-iilang minuto rin yung nagmuni-muni hanggang sa sumagot ito sa kanya ng, "Si Gaspar yung nakaaway mo. Taga rito rin siya, nakatira sa dulo ng baryo. Mga albularyo lang ang nakakakilala sa kanya at nakakalam sa kung anong uri siya nagmula. Alam mo kasi yung si Gaspar, hindi yan madaling kausap. Mabuti na lang nakipagkasundo yan sa amin. Nakapalit ng kanyang sikreto. Hindi siya mananalo ng mga taga rito. Siyempre, sumang-ayon kami kasi matagal na rin namin yung binabalakang patayin. Ang kaso lang masyado yung madulas. At kahit ilang beses namin yung mapuruhan, hindi yan mamatay-matay. Alam mo kung bakit? Dahil nasa lahi na nila ang ganyang abilidad. Upang magkaroon sila ng maraming buhay, nagtatanim sila ng mga hayop ng mga bertud. Idinadaan nila ito sa supling na parang yanggaw. At kapag naipanganak na ang supling o ang itlog, tsaka na nila ito kukunin at kakainin. At pagkatapos nun, nadaragdagan ng isa ang mga buhay nila." Dagdag pa nito na, may hirap patayin ng mga aswang na merong ganoong abilidad. Kaya para hindi sila mapahamak, pinanindigan na lang nila ang kanilang kasunduan dito. Mahirap man itong lunukin pero yun lang ang paraan na meron sila. At sa kabutihang palad, mahigit 5 taon na nila itong pinapakinabangan. Pero siyempre, di rin sila nagpakakampante dahil anumang oras pwedeng masira ang kasunduan. At kapag nangyari yun, magsisimula na naman ang pambibiktima ni Gaspar sa lugar nila. Dagdag isipin yun at problema, lalo pat napakasuga pa nito pagdating sa karne ng bata at sangkol. Yon ang pangunahing delikasya niya, kaya sa mga lugar na pinupuntahan nila, paniguradong nagdudulot yon ng matinding kaguluhan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang nagtanong dito. Ang inaalala niya kasi, baka balikan sila nito para tapusin. Inalam din niya ang kahinaan ng nilalang na yan at sa kung papaano niya ito mapapatay kung sakali man. Pero sa halip na sumagot ng matino ang albularyo, tinawanan lang siya nito habang nagsasalita. "Imposible yung hinahangad mo. Kami nga mga albularyo nahihirapan eh. Ikaw pa kaya? Tsaka ano naman ang magagawa mo? Wala kang laban doon. At kahit magpatulong ka pa sa mga kadugo mo, para kang kataying baboy sa harapan nun. Kung ako sa'yo, kapag nakita mo siya, humingi ka kaagad ng tawad. Sabihin mo na wala kang ideya kung sino siya at nabigla ka lang sa iyong mga nagawa. Oo, aswang si Gaspar. Pero kagaya nating mga tao,
Marunong din itong umintindi at magpatawad. Pagkarinig niya sa sinabi nito, hindi niya yun sinang-ayunan. Pero syempre, para hindi na umaba ang pag-uusap nila, nagpanggap na lang siya na sumasang-ayon siya. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, dito na siya nagbigay ng kanyang konting abuloy bago umalis. Ipinagpasalamat naman niya ng matanda, kalakip ng pagbibigay nito ng mga karagdagan pang payo sa kanya. Pagtungtong ng dapit hapon, di na siya mapakali. Kahit wala siyang nararamdamang kakaiba sa paligid, may kutob siyang babalik ito para tapusin ang mga nasimula nito. Bilang padre de pamilya, hindi niya yun matatanggap, lalo pat tungkulin niyang iligtas ang kanyang pamilya sa abot ng kanyang makakaya. Kaya bago pa bumalot ang kadiliman sa paligid, dito na siya nagdesisyong bumisita sa kanyang mga kapatid. Kagaya niya, simpleng tao lang din ang dalawa niyang kapatid. Pero yung mga yon, hasang-hasa sa pagpatay ng mga hayop na doble ang laki kumpara sa kanila. Kung di niyo kasi naitatanong, pagkakatay ng baka ang pangunahing trabaho nito. Mag-iisang dekada na yon sa ganoong kalakaran, kaya alam niya na may maitutulong ito sa kanya. Naniniwala rin siya na kagaya ng mga hayop, parehas lang sa pagpatay ng baka ang pagpatay sa mga aswang. Kaya nang mapagtanto niya ito, hindi siya nagdalawang isip na humingi rito ng tulong. Pagdating niya sa bahay ng nakatatanda niyang kapatid, nakita niya itong naghahasa ng talibong. Kasama rin nito ang pangalawa niyang kapatid na ganun din ang ginagawa. Maya-maya pa, nang marinig nito ang boses niya, agad siya nitong nilingon kasabay ng pag-uwika ng panganay. Oh, Dantak, napabisita ka ata nang wala sa oras. Pumunta rito kanina ang anak mo eh. Nagsusumbong sa nangyari sa'yo kagabi. Tamang-tama, hinihintay ka rin namin. Alam mo, kung di ka ngayon pumunta, kami na ang dadayo sa'yo. Mabuti naman at nagkusa ka na. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad siyang humingi ng tawad habang pinapatotohanan ang sumbong ng kanyang anak. Direkta na rin siyang humingi ng tulong sa dalawa na agad naman itong sinang-ayunan. Ayon sa panganay nila, kahit anong problema ng bawat isa sa kanila, tutulong at tutulong sila. Gaano man kapanganib ang kanilang kahaharapin, hindi sila panghihinaan ng loob. Dagdag pa nito na, kung aswang ang kanilang kalaban, meron silang kilalang tao na pwede nilang lapitan. Nabanggit din ito sa kanya na hanggat hindi pa sila nakakagawa ng plano, mas mainam na iwasan niya munang magsumbong sa mga albularyo. Marami kasi sa mga ito ang kahit may alam, nababahag pa rin ang buntot. Kaya hindi magiging maganda para sa kanya na humingi pa rito ng karagdagang payo sa mga gagawin niya. Dahil sa sinabi nito, agad naman siyang sumang-ayon. At nang matapos na ang kanilang pag-uusap, dali-dali namang isinilid ng dalawa ang mga talibong sa lalagyanan nito. Agad din yung nagsindi ng mga sulo, sabay tahak ng daan patungo sa kakilala nilang antingero. Bandang 7:00 na nang marating nila ang bahay nito, kaya nadat na nila yung naghahapunan. Pagsilay naman ng antingero sa kanila, pinauna na nito ang pamilya niya. Inimbitahan din sila nito sa isang pribadong silid para doon na makapag-usap. Pagsarado nito ng pinto, tsaka naman inilahad ng kapatid niya ang tungkol sa kanilang pakay. At nang marinig nito ang lahat ng kinakailangan nila, agad itong kumuha ng mga kagamitan. Nangako rin itong tutulong dahil ayon dito hindi basta-bastang kalaban si Gaspar, kaya hindi sapat na pagbalakan lang nila ito na patayin. Para magawa nila yon, kailangan muna nila itong bitagin at hulihin. At kapag naisakatuparan na nila ito, tsaka pa lamang nila ito matatalo. Matapos naman itong makapagsalita, dito na nito inilatag ang mga gamit na kinakailangan nila. Samot-saring sangkap at armas ang bumungad sa kanila, na ayon sa antingero,
makakatulong para mahuli at matalo itong si Gaspar. Ayon sa kanya, iilan sa mga gamit na ipinakita nito ay ang gulok na may laso ng kobra at mga garapon na may lamang banal na tubig na dinadasalan kapag Semana Santa. Isa-isa rin sila nitong binigyan ng trespiko na may ukit ng sator sa likod. Wala silang gagawin dito dahil ayon sa antingero, nabasbasan niya na ito. At kaya nila yung susuotin ay para hindi sila malinlang ni Gaspar sa oras na makaharap na nila ito. Pagkakuha naman nila sa mga bagay na yon, agad sila nitong pinauwi. Balak nitong makipagkita sa kanila kinabukasan dahil sa nasa kasagsagan pa ito ng pagbuhay ng karga. Kaya kahit gustuhin itong sumama sa kanila, hindi yun maaari. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, taus-puso lang naman silang nagpasalamat. Hindi na rin sila nagpumilit pa, gawa ng alam nila na importante ang dahilan ng kanilang kaibigan. Pagbalik nila sa bahay ng kuya niya, nagdesisyon itong manatili sa pamamahay niya. Kagaya niya, nabahala rin ito na baka umatake sa bahay nila itong si Gaspar sa paglalim ng gabi. Kaya mas mainam na dito na muna sila manuluyan para maging handa sa mga posibleng mangyari. Ngunit sumapit na lamang ang madaling araw. Walang Gaspar na dumating. Tahimik din ang baryo, para bang meron itong pinagkakaabalahan. Ang akala nga niya noon, hindi na siya nito babalikan. Pero nung marinig ito ng kapatid niya, inabisuhan siya rito na iwasang magpakakampante sapagkat hindi nila alam ang ikot ng pag-iisip ng isang aswang. Maaaring nagpapalamig lamang ito upang makalimutan niya ang namagitan sa kanila. At sa panahon na hindi na siya handa, posible itong umatake dahilan ng kanyang pagkatalo. Ayaw na ayaw itong mangyari ng kanyang kapatid, kaya seryoso nitong kinaharap ang banta sa kanyang buhay. Iisa lang din ang nais nitong matupad, at yon ay ang makuha nila ang ulo ng demonyong muntik nang pumatay sa kanya. Dahil sa sinabi nito, wala siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Maging siya man kasi, aminadong totoo ang mga sinasabi nito sa kanya. Pagsapit naman ng sumunod na araw, naglibot-libot lang silang tatlo sa baryo. Kahit marami silang trabaho, binigyan nila ito ng oras upang mahanap lang nila ang mismong tahanan nito. Sa kanilang paglilibot, kung kani-kanino na sila nagtanong hanggang sa maituro sila ng mga ito sa nyugang nasa pinakadulo ng baryo. May mga naninirahan naman sa lugar na yon, pinuno. Ang kaso hindi ganun kadami kagaya ng mga taong nakatira sa sentro. Halatado ring suplado ang mga naninirahan sa lugar na yon, gawa ng sa pamamaraan ng pagtitig nito sa kanila. Parang meron yung pagdududa. At nung mapasok din nila ito, wala na silang nakausap na matino. Yun bang, lahat ng nakatira roon, parang mga sinto-sinto. Nakakapagtaka man ang kanilang nadatnan sa lugar. Nagpatuloy sila sa paghahanap hanggang sa dito na nila nakasalubong ang lalaking hinahanap nila. Nung mamukhaan ito ni Gantak, agad niyang sinenyasan ang kanyang mga kapatid na yun na nga ang taong kanina pa nilang hinahanap. Pagsilay naman ito sa kanila, napangiti lang ito habang mahinahong naglalakad. Ngunit nang akmang malalagpasan na sila nito, bigla yung pinatigil ng panganay nila kasabay ng buong tapang ditong pagkumpronta. Siguro naman alam mo na kung bakit kami nakarating sa lugar ninyo. Huwag ka na magmaang-maangan pa, Gaspar. Alam mo kung anong ipinunta namin dito. Gusto lang namin makasiguro na wala kang gagawing masama sa kapatid ko. Subukan mo lang. Babalatan kita ng buhay at ipapakaladkad kita sa kalabaw habang terik na terik ang araw. Nang marinig naman ni Gaspar ang sinabi nito, mahinahon naman yung doong napatingin habang sumasagot ng, Nakakatakot ka naman. dapat na ba akong kilabutan sa mga sinabi mo?
O baka hanggang salita mo lang ang lahat ng yan? Wala akong masamang iniisip sa inyo. Pero kayong sumadya rito. Kaya alam ko na kayo may masamang binabalak sa akin. Ano man yan, huwag nyo nang ituloy. Dahil sinisiguro ko sa inyo, hindi nyo magugustuhan ang magiging resulta nito. Marami na akong nailibing na antingero. Kaya hindi na ako mahihirapan sa mga katulad niyong isang hamak lamang na mga ordinaryong tao. Pagkasambit nito ng mga katagang yun, bigla itong tinaga ng kapatid niya. Baon na baon sa ulo ang talibong, kaya hindi kaagad ito nakakilos. At nung akmang magpupumiglas pa ito, agad itong pinasigundahan ng kapatid niya, dahilan para lumaylay ang kaliwa nitong kamay na pilit nitong ginagamit sa pag-alis ng talim ng talibong na bumaon sa bungo nito. Maya-maya pa, paulit-ulit na itong pinagtatataga hanggang sa bumagsak na ito sa lupa. Alam ni Gantak na buhay pa ang nilalang na yon, kaya dito niya napatunayan na totoo ang sumbong ng antingero sa kanila. Ngunit nang akmang kakalad ka rin na nila ito, bigla silang pinalibutan ng mga taga rito. Huli na nang mapagtanto nila na lahat pala ng nakatira sa lugar na yon ay may dugo ng aswang. Ang hindi lang nila maisip kung kalahi ba ito ni Gaspar o kung ano. Dahil sa pangyayari, bigo silang madala ang bangkay. Yun na sanang pagkakataon nila, pero dahil sa mga nilalang, wala silang nagawa kundi yon ay iwan. Paglayo nila sa lugar, nasipat nila si Gaspar na biglang tumayo, kasabay ng pagsilaglagan ng 3 itim na bilugang bagay sa katawan nito. Pagkabagsak ng mga bagay na yon, agad na humilom ang sugat nitong natamo. Nung makita niya ito, nagdulot ito ng matinding pagkasindak sa kanyang pagkatao. Sa puntong yun kasi, sigurado na siya nagaganti ito sa kanila. Pagbalik nila sa baryo, diretso silang pumunta sa bahay ng kaibigan nilang antingero. Nang mabalitaan ito ang pangyayari, ora mismo itong naghanda ng mga gamit. Nagdesisyon din itong sumama sa kanila upang makapaglatag ng depensa sa bahay niya. Pinalis din muna nito ang kanyang pamilya upang wala silang kargo pagsapit ng gabi ng pagsalakay ng mga aswang. Pagtungtong ng dapit hapon, magkakasama silang nanalangin. Latin ang ginamit nila sa pagdarasal upang mapalakas ang kanilang mga karga. Pagtungtong naman ng 6:00, kasalukuyan na silang nasa labas ng bahay, tahimik na pinagmamasdan ang paglalim ng kadiliman sa kalupaan. Hindi nagtagal, nang lumubog na ang araw, nagdesisyon na silang pumasok sa loob. 2 oras pa ang lumipas. Dito na sila nakarinig ng malalakas na huni ng mga tiktik at iba pang mga nilalang na nasa ibang lahi. Naglipanan na rin sa labas ng bahay ang mga sigbin na parabang nagsisilbing tagapagmasid ng mga kalaban. Dahil sa pangyayari, agad naman silang kinausap ng kasama nila ukol sa plano. Alam kasi nito na wala silang karanasan pagdating sa bagay na yon, kaya magiging mahirap para sa kanila na pakibagayan ang sitwasyon. Makinig kayo. Hindi mga ordinaryong tao ang kaharap ninyo. Mga nilalang yan na doble-doble ang lakas kumpara sa atin. Kaya para hindi kayo mapahamak, palagi kayong dumistansya. Huwag na huwag kayong lalayo sa ating grupo dahil sa oras na gawin nyo ito, katapusan nyo na. Mabilis magtulong-tulong ang mga yan. Kaya kapag naiwan kayo mag-isa, wala na kayong kawala. Tandaan ninyo, may basbasang bakuran ng bahay at yon ang magsisilbi nating depensa laban sa kanila. Huwag nyo rin kakalimutan na tanging ang mga susugod lang ang ating aatakihin. Ang mga umaalikid huwag nyo nang pansinin dahil wala naman tayong magagawa para sila'y maitaboy o hindi naman kaya'y mapaslang. Paalala ng antingero. Matapos nitong magsalita, tsaka pa lamang sila dumiretso sa labas. At pagbukas nila ng pinto,
Dito nila nakita ang isang grupong naghihintay sa kanila. Nasa 13 ang bilang ng mga ito at bawat isa may nanlilisik na mapupulang mga mata. Nakakasuka rin ang amoy ng mga nilalang na yon dahil parang mga patay ang baho ng mga ito. Pagsilay naman ito sa kanila, bigla itong sumugod. Ngunit paglapit nito sa bakuran, agad din yung nagsipulasan papalayo. Hindi nila kayang tibagin ang harang na inilatag ng antingero, kaya nang mapansin niya ito, kahit papaano'y nakaramdam siya ng kapanatagan sa sarili niya. Dahil sa pangyayaring yon, dito na nila nakita itong si Gaspar na nakatayo sa likurang bahagi ng mga nilalang. Wala rin itong ginagawang kakaiba maliban sa pagtitig sa kanila. Ngunit sa kabila nito, alam niya na meron itong madilim na binabalak. At anuman yon, kailangan nila itong paghandaan. Lumipas ang gabi. Paulit-ulit na gano'n ang pangyayari. Habang tumatagal, ramdam nila ang panghihina ng kanilang mga karga. Kaya naman nang malapit na itong mawala ng bisa, nagpatulong na ang antingero sa iba pang mga kaibigan nito. Inabisuhan din sila nitong wag nang makialam dahil habang tumatagal ang ganoong sitwasyon, mas lalo lang silang nalalagay sa alanganin. Halos ilang linggo rin nila itong pinagplanuhan. Ang problema, hindi nila ito magawa-gawa. Napakatalino ng nilalang na yon pinuno, sa puntong kaya nitong mahulaan ang bawat bitag na kanilang nilikha. Kaya sa halip na makipaglaro kay Gaspar, nagdesisyon na ang mga ito na magsagawa ng malawakang pag-atake. Pagsiklab ng laban sa pagitan ng 5 antingero kontra sa hanay ni Gaspar, nasaksihan nila ang maraming bilang ng namatay. Habang tumatagal naman ang labanan, dito na unti-unting nanghina ang panig nila, kaya kahit ayaw nilang tumulong napilitan sila. Mabuti na lang nakiisa sila sa labanang yon, kaya nagkaroon ng tsansa ang mga antingero na mahagisan ng lambat itong si Gaspar. Yun ang tumalo rito, ngunit hindi niya yun tuluyang ikinamatay. Buhay na buhay pa kasi ang nilalang nung kinaladkad ito papalayo ng mga antingero. Sinubukan nilang sumama rito pero hindi nito pinaunlakan ang kanilang nais. At magmula noon, wala na silang naging balita kay Gaspar. Sabi ng kaibigan ng kapatid niya, napatay na nila ito, pero hindi siya naniniwala. Alam ni Gantak na masyado itong imposible dahil na rin sa mga narinig niyang balita tungkol sa pagtatanga nito ng napakaraming buhay. At kilala ito di lang sa kanilang lugar maging sa mga karatig baryo bilang si